Hello, what is up mga moms or sir? Ma'am, ako po si Ralph C. Price, ang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Merciless from McFarlane Toys Patina Edition. So, first step natin ay papainitan natin yung figure para mabaklas natin yung iba't ibang mga parts. Okay? So, you have the head. Painitan muna natin. Yan, tatanggal naman. Mabilis lang matanggal yung mga parts nito eh. Yan. Head, parts, arms. Okay? Okay. Tapos, ito ang pinakamahirap na tanggal na ano eh, i-disassemble ng part na to. Tapos yung part na to sa ano, sa crotch part, to hindi ko na i-sprayan kasi hindi naman kailangan to, hindi naman nakikita to. Para lang ma-insert din natin dito pagkatapos, yan dito sa part na to. Crotch area, yan. So yun, we have so many parts. We have, ito dalawa to eh, mamaya tatanggalin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kasama yung stand, tsaka yung card holder. Okay? Tapos ang gagawin natin dito, gagamit tayo ng alligator clips and blue tack para i-attach yung mga parts or i-mask muna yung mga parts ng mga joints para hindi kumapal yung paint and wala mababago sa articulation. Tapos ang gagamitin natin primer dito ay ito, flat black from Bosny. Okay? So babalikan ko kayo kapag na-prime na natin siya ng flat black. Siguro mga gagawin natin dalawang multiple thin coats. Okay? And here we go. Tapos na natin spray ng dalawang coats ng flat black from Bosny. And yun nga mga momsers, ano na to, ready na to for silver dry brushing. Okay? So yun yung next step na natin. Okay, we are done with the flat black. Tapos ang gagawin naman natin ay magda-dry brush tayo using Vallejo Metal Color Silver. Okay, kulang tayo onti rito from the bottle. Tapos, ang ginagamit ko dito, round brush. Ito, makeup brush to. Shout out to my wife for giving me this. And, yun, a round brush siya, pero flat yung tip. Tapos, kung na-load nyo na siya ng paint, yan, na-load nyo na siya ng paint sa bristles niya, tanggalin nyo siguro 80% of it or 85%. Yan, dito sa porous material sa paper. Yan, pag meron pang natirang konti, yan, try nyo muna sa likod para matest nyo muna yung lapat ng pintura or rehistro. Yan. Rehistro sa material. Tapos very lightly, papahid nyo rito sa surface. So ang concept ng dry brushing, lahat ng nakaangat na areas, yun lang yung tatamaan. Kung medyo marami pa yung paint, pwede nyo patanggalin dito sa porous material or sa paper. Yan. Tapos pahid lang natin ulit. Pwede ko yung movement ng brush pwedeng against the grain. O kunwari ito yung pababa yung fur. Pwede kayong across. Pwede kayong perpendicular. Para yung darkest areas hindi na siya madadaanan. Kasi kaya nga tayo nag-primer ng black. Kasi yun na yung shadows natin. Lalong-lalo na dito sa mga armor panels. Pwede natin gawin yan dyan. Pero pwede rin naman, you go along the grain naman. Kasi kung gusto nyo mapatungan ng onting-onti lang ng shade ng silver, itong mga armor panels, diba? Pwede rin naman eh. Diba? Some type of ano pa rin siya, weathering. Okay, try natin dito sa harap, sa bat logo. Very light lang. Pwedeng circular din yung movement ng brush. Para lang ma-distribute yung silver dun sa armor. Yan. So dito sa dry brushing technique, sobrang natutuwa ako dito. Ito yung pinaka-favorite kong technique sa customization. Kasi napapalabas niyo yung mga details ng sculpt. Yan. Okay, after one layer of silver dry brushing, ito na itsura niya. You have the head, chest, the arms, the waist, armor, legs, and the waist, the arms. Mas lumabas yung mga texture niya. Ayan.
You have the shoulder armors and then the sword. Alright, next step, mag-add tayo ng gold dito sa kanyang gauntlet na part. Okay? Ang gagamitin natin gold ngayon ay Vallejo Acrylic Metal Color, Airbrush Color, Oro 77.725 gold. Ang gagawin nating method ay dry brushing. So, load natin yung brush with paint, and then siguro mga 85% of the paint remove nyo dito sa using a porous material. Tapos kapag meron pang paint dito sa brush, very lightly brush against the grain para hindi matatabunan or hindi mapipintahan yung mga recessed areas or yung mga areas na malalalim. Okay. So gagawin natin to sa mga parts na katulad nito, natapos ko na rin to sa Facebook Live. Ito naman usually ang ginagamit dito sa technique na to, mas base coating, dalawang layers ng ng gold. Dito din 2 layers din. Pero dito ito medyo mahihirap tong yung lining ng armor kasi kailangan yung i-hold yung breath nyo para hindi kayo lumampas. Pero kung lumampas, okay lang din naman. Pwede nyo tanggalin yung excess kapag using a brush din na malinis. Yun. Okay. Wala nang problema pag lumalampas eh. Okay, so babalikan ko kayo pag natapos na natin lahat ng dry brushing sa kanyang armor. Okay, tapos na tayo mag-apply ng mga gold sa mga arms, sa feet, yan, dito rin, sa kanyang shoulder armor. And next na gagawin natin, mag-mix tayo ng black tsaka red para naman dito sa kanyang cloth. Okay, dito sa kanyang mag-dry brush. I-base coat muna natin ng dark red. Tapos mag-dry brush tayo ng warm red lang. Okay, try natin. Okay, tara game. Mag-apply lang tayo ng very desaturated red. Yan, parang ganito lang. Para lang siyang maroon. Para lang hindi siya super bright. Okay? Ayan. Tapos after nito, dry brush tayo ng bright red tuloy. Warm red lang, okay? Alright. After nito, na nakapag-base coat na tayo ng red and black, gagawin naman natin, try natin mag-dry brush using ito lang, warm red lang, okay? Tapos pag-dry brush ulit, take the paint dito sa palette, tapos remove almost siguro mga 85%. Pag meron pang konting pigment, try nyo i-dry brush dito sa inyong sa surface. Mas lalabas yung mas lalabas yung texture nito. Okay? Ayan. Para lang magkaroon ng highlight. Ayan. Okay, for the Wonder Woman logo, dito sa kanyang chest, gamit tayo ng Pilot Twin Marker. Yung Pilot Twin Marker, meron kang 2 tips. You have the extra fine or extra fine. Ayan, focus. Extra fine ito. Maganda yan pang mga panel lines, tsaka mga pan-detail. Ginagamit ko yan pang comic book execution natin ng mga designs. Ito naman yung fine. Actually, manipis na nga to eh. Tapos meron pang extra fine. Super nice to. Asa na ba? Ayan, extra fine. Ito yung fine. So, yan yung gagamitin natin. Okay, drawing lang tayo dito. Freehand execution lang itong mga mounts. Start tayo sa center. Create tayo ng parang inverted V. Tapos angat. Tapos straight dito. Okay. Same dito sa kabilang side. Okay. Tapos dito din sa baba. Tapos maglalagay lang tayo ng line dito sa gitna. Okay. Tapos refine na lang natin using yung fine tip.
Alright, we are done with the Wonder Woman logo. Nag-add na din ako ng konting weathering para lang hindi masyadong dark yung logo design niya. And then last, gamit tayo ng silver na Sharpie para lagyan ng signature yung mga boxes natin. Okay? Alright, here we go. We are done with the Merciless custom na black and gold version. So recap lang natin ang ginawa ko dito. Binaklas ko muna yung mga parts. Tapos apply tayo ng primer using Bosny Flat Black. Tapos dry brush ng silver. And then apply some gold details. Tapos red cloth. And then leather brown and earth tan for the hair or fur. Yan. Tingin ko pinaka-challenging part dito yung pag-apply ng gold trim sa mga armors. Yun. Tsaka yung pagkakabit. Nahirapan ako magkabit sa Facebook Live. Mag-reassemble. Yun. Ang higpit talaga dito sa part na to. Dito ako nahirapan sa part na to, sa left leg niya. Pero overall, at least, kasi iniingatan ko yung paint job talaga. Tapos, syempre, kailangan mo mag-apply ng torque para mapasok yung mga parts. So, yan. So, this is the head, shoulder armor. Wala naman pinagbago sa articulation. Dito sa mga parts na to, gumamit ako ng ink. Using, ito yung ink na ginamit ko, Pilot Twin Marker. Para black din siya, hindi siya gold. Kapag may clearance yan, hindi na may less chance na mabura yung ink. Yun yung ginagamit ko sa mga, kung nga nagkaroon ng paint rub. Para dito. Ayan, actually may paint rub to kahapon. Tapos nilagyan ko ng ink. Since meron naman siyang clearance, hindi na yan, mas less yung chance maulit-ulit. Then the Wonder Woman logo sa chest, gold panels. Yan, wala nang pinagbago sa articulation. Same pa rin naman. Dito same lang. May clearance naman yan eh. Dito may clearance din yan. Yan. Dito meron din. So, yan. Ready na to for sale na to. $210. Actually, maglalagay pa ako ng rito. Yung Merciless na painted head by Kirby Malahakan of Meraki Archives. So, yan. Hintayin nyo yun yung collaboration namin. Collaboration project namin. So, here's the side, front. Tapos yung sword din pala ito. Medyo malambot lang yung sword niya. Hindi ko alam bakit ganyan ginawa ni McFarlane Toys. Medyo malambot. Yung mga middle part ng production, out of 5,700 pieces. Malambot yung sword. Na nasa review ko yun eh. So yung next natin ito, meron tayong white version. Yun muna yung gagawin natin. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!